ko siya, ang sabi ko alas 6, dadaanan kita. Kaya ako po ay nagpupurit ng papasalamat sapagkat ayoko na po umiyak kaya ngingiti na lang ako. Kasi po yung kuminsan akala natin maliit na bagay, pero napakalaki. Yung bang maliit na bagay na napagagala ka, na hindi mo naman kayang palitan ng kahit anumang bagay na mahalaga sa buhay mo, kundi yung galak na matatagpuan mo sa puso mo. Purihin po ang Panginoon, buhay po talaga ang Diyos na siya ay kumilos. Bulong ko lang naririnig niya. Bulong ko lang naririnig niya. Pagdaan ko sa kanilang bahay, inaasam ko, sabi ko, Ama, sana isang araw makasama ko siya roon. Kaya po, ako po ay kaparti po kayo sa kagalakan sa puso ko, sapagkat yung pong kaibigan na yon. Kaibigan ko na mahal ko, nandito po siya ngayon. Alam niyo po, Mariko, mabubuko na tayo ngayon. Sabi ko nga sa kanya, siguro ka ako, kung meron po kayong makikita na 3 na ibang mukha dito, medyo naiiba sila po yung first time po nila. Si Kumaring Diyos ko, si Kumaring Adya, tsaka si Kumaring kong Edith. Ganun po pala, pagka pala maganda yung layunin mo. Hindi mo kailangang iduktok pa yung ulo mo sa semento at sabihin mo, Panginoon, pagkat kung mabuti layunin mo, bulong lang ng Ama, pinakikinggan ka. Kaya nagpupuri pa ako sa Ama. Ngayon po, nandito po sila kasi, alam po, yun po kasi kaibigan ko na yan, alam po niya kung gaano po kami talaga nagmahalan. Nagpupuri ako sa Panginoon sapagkat sa loob ng halos magtatatlong taon, hindi na po talaga kami nagkakausap, wala na po kaming bonding. Kaya po talagang napakabuti po niya, inakay po sila ng Panginoon sa dakong ito, sa kanyang kaparaanan, at pinatunayan lamang po ng Ama na wala siyang itinatangi. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap ka man na nilalang, maganda man ang katayuan mo, pangit ka man, wala siyang tinatangi, inaakay niya lahat ng anak niya. Patuloy at patuloy na inaakay. Huwag nilang sabihin na sa dakong ito dahil po siyempre po, kuminsan yung iba, meron po nagkakasa, mga mayayaman hindi po. Sapagkat kung sa dakong ito ang inaakay lang ng Panginoon ay mayaman, wala po ako rito sa harap ninyo sapagkat ako po'y mahirap lang. Ang Panginoon po, hindi po tinitignan ko ano man yung antas ng buhay mo, ano man ang kalagayan ng buhay mo, kundi sa sino mang nagnanais, kilalanin siya at magbalik loob sa Kanya, ang lahat po ng pagkakataon ibinibigay niya. Sapagkat kuyo nga pong masama, pinakakain niya, ano pa po kaya yung tao na nagmimiting kilalanin siyang ganap? Hindi niya kupkupin. Kung yung makasalanan na katulad ko, patuloy akong inakay at niyakap ng Panginoon, ano pa kaya yung mamabubuti na di naman katulad kong nagkasala? Nagpapasalamat po ako talagang, sabi ko nga, magkakasama kami sa tricycle, kaming 3, pang-4 ako. Ang sabi ko, di ba noon, ang pinag-uusapan natin alam niyo na po, yung mga, siyempre, pag naupo ka sa isang lugar, at iyon ay kanto, daanan, kwentuhan na, kuminsan, aminin na po natin, kwentuhan na walang kabuluhan. Kuminsan, ano na rin yung buhay ng iba, na wala kaming kaalaman na kami pala nagkakasala na nung mga sandaling iyon. Sabi ko, Det, tinan nyo kako tayong 3 ngayon. Dati, ang pinag-uusapan natin sabihin na po natin kuminsan, yung buhay ng may buhay, na ano na po, hindi po ba, kasama po doon yun ngayon po, ang usapan po namin, puro po sa Diyos. Sabi niya, makapakinig lang ako ng salita ng Diyos, makapakinig lang ako ng salita ng Diyos. Kaya, ako po ay nagpupuri sa ating Diyos na buhay, patuloy na siya ay aking pasasalamatan, sa lahat ng aking pagpapala kong natanggap, di man material na bagay, sapagkat hindi po ang material ang makapagpapaligaya sa inyo. Isa ka mang mayaman,
meron ding kakulangan sa puso mo. Mayroong puwang na hindi mo alam kung ano. No, kung ano ba yung kulang, na pagka yun ay nasilid roon sa puso mo, mabubuo na yon. Ano po yun? Yun po ay ang Panginoon. Yun lang at wala na pong iba. Kaya ako po, patuloy nagpapasalamat. Sana po, Kumaring Edios, kapatid na Angie, Kumari kong Edith, hindi ito ang una at huling pagtungo nyo sa dambanang ito. Sapagkat wala kayo rito kundi sa kaparaanan ng Panginoon at ang nag-akay sa inyo, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Hindi na po mahalaga na magpasalamat pa. Wala pong dapat pasalamatan, kundi ang marapat po nating pasalamatan ay ang Panginoon, ang banal na Espiritu, kung papaano nga tayo inakay sa dakong ito. Kaya muli po, maraming salamat at ang galak po sa puso ko, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Sabi ko nga sa kanila bago mag-ano rito, basta makinig lang kayo, tignan nyo kung saan ang gagaling ang salita, sino ang nagluluwal ng kataga. At doon mapagninilayan, tao nga ba? Kanino galing? Yan. Saan galing? Sa talino ko ba? Sa talino ba niya? Sa talino ba niya? Sa talino niyo ba lahat? Mga kapatid, wala po tayong talinong taglay. Sapagkat ang talino'y nagmumula sa amang mahal. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat, kapatid ko. Ito lang ang patotoo ng Diyos. Pag ang tao ay nagtibay, handang lumaban sa katotohanan at nakapag-aakay pa sa pamamagitan ng tatlo, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, magtiwala kayong ganap sa lugar na ito. Ay masasaksihan nyo, ang Diyos na buhay, hindi nyo panghihinayangan ang gabi, kundi dito'y laging maliwanag, may pag-asa at may bukas pa. Ang susunod po ngayon, magbabahagi ang ating kapatid na tiga-Dalayap, si kapatid na Ao Bernabe. Magandang umaga po, mahal na Apo, sa mga alagad, sa mga kaps, at sa lahat po ng tagasunod ng Kapatiran Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po sana ako magbabahagi, kaya lang po para pong sinusulot yung puwit ko dun sa kinauupuan ko Lumapit po ako kay Apo, mag-share po ako. Subalit ang isi-share ko po, hindi po para sa aking sarili ko, hindi yung sa kapatid kong nasa Amerika. Ito po tuwing mag-share ako, lagi po itong kasama sa pagbabahagi ko dahil galak na galak po ang puso ko dahil kahit man po malayo siya, ay nadadaman niya. Ang banal na Espiritu ay sumasa kanya. Kaya nga po ako po galak na galak dahil sa lahat ng mga problema, nakagabay po sa kanya ang banal na Espiritu. Babasahin ko po yung tinext niya sa akin kaninang umaga. Siya po ay dati ng mag-iisang taon na po siyang nakakausap ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng cellphone. At sa tuwing magmimensahe po ang banal na Espiritu, umaga, saka po sa gabi, every Wednesday at Saturday, pinanonood po niya to. Nasa workman po siya, binabalikan din po niya at isinisave niya. Ito po yung text niya sa akin. Marami pong hiwaga ang nagaganap sa kanya. Sis, you know I made a patient talk who I never heard talk for 2 years. This is the second day. Me and her are praying while working my hands with her. Some of my co-workers were really surprised, and that patient, she was crying after I made her say hello to me. I think it hurts her because she don't want to, but I push her to say it. Some don't believe and don't know if I really did it. Ito pong, yung pong kapatid ko na yon, isang caregiver. Ang ilaalagaan po niya, yung pong mga matatanda na nai-stroke at saka po yung almost dying.
ito pong pasyente na to, na hindi nakapagsasalita at hindi niya talaga naririnig na nagsasalita almost 2 years. Kaya po, nung kanina pong umaga, hinaplos po niya at habang hinahaplos niya, sabi niya, kahit hindi man po nagsasalita, ang sabi niya, mag-pray ka, ipag-pray natin hanggang hinahaplos kita.